Afternoon mga people. Good afternoon sa inyong lahat. Tayo ay hiwa ng upo. Ang sexy ng outfit natin kasi nainitan ako kahit taglamig. Nag-ano ako ng upo guys. Ayan oh. Ito oh, pinagpuputol-putol ko na. Magluto tayo ng upo, gulay. Haluan natin ng kunting pork. Igigisa natin. Haluan natin ng sahog, pork at saka kamatis, sibuyas, bawang. Always bawang, sibuyas. Tinatanggalan ko ng ano to guys. Ng buto ba? Kuan ba? Sa Bisaya, paliso. Sinong Bisaya dyan? Always tayo gulay guys. Ang daw guys, pampababa ng dugo. Kumusta na kayo mga guys? Kumusta na kayo mga lulat at lulo, ate at tita, tito? Maulan ang panahon yan yun guys. Stress ako guys. Stress ako sa ano ko ngayon guys. Hindi na naman ikukwento ko sa inyo guys. May tao talagang maraming manloko na ngayon talaga guys. Ikwento lang yung stress ko ngayong araw to guys. Lunes na lunes, nakaka-stress. Yung may utang na naman, hindi man nagbabayad. Mukhang tinataguan na ako guys. Umakyat ako sa kanila, wala dyan. Nakaka-stress. Ikaw na nga ang naaawa. Ikaw na nga naaawa. Ikaw pang nahihirapan maningil. Okay sana kung nandyan, wala, hindi mo makakausap. Naririnig nyo ako guys. Pasensya na kayo kasi yung self natin is ano lang, upo. 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 Ang ulam, upo. Ang cellphone, upo. Kaka-stress talaga guys pag may tindahan. Bala ko na nga isara to guys. Ayaw lang ng asawa ko. Kasi wala daw akong libangan. Kasi kung wala akong paninda guys, wala, nagala-gala ako ngayon sa mall. Doon sa aking mga kaibigan. Manghinayang ka nga guys kung isara. Nai-stress ka sa mga umuutang, matamis magsalita. Pangako ng pangako. Yung mga kapitbahay, hindi naman sila naawa sa paninda ko guys. Akala kasi nila mayaman ka. Mayaman ako guys. Hindi nila alam. Nanghingi na nga ako ng tulong guys. Nagbablog na nga ako guys. Magkaroon lang ng pangangailangan. Mga kapitbahay, maawa ka, makikiusap, pero pagdating sa bayaran, tagu-taguan ka na lang, pangako. Hindi naman ako ganyan ugali guys ba? Kunting paninda lang, gaganunin ka. Kaya tingnan mo, pakita ko sa inyo sa sunod vlog guys, kung paano yung kabila maglagay. Naglagay sa kabila ng ano. Tapos may bili pa. Dos na nga lang tubo mo. Mamaya ng triste. Kulang ako tetres. Kung pwede nga lang guys, manarbaho na nga lang ako Kaso lang, may edad na kasi tayo guys. Hindi na natin kaya. Kahit maglabandera na lang.
Kawawa ni si Bikay guys. Nagtiyaga nga magtinda. Parang mayroong income. Paano maging income? Naging palugi naman noon itong paninda ko guys. Mangungutang ng kapitbahay. Di naman marunong magbayad. Wait lang guys, may bumipili. Ayan. 12. 12. Bawal pa naman sa akin guys, may stress. Hindi alam ng asawa ko yun guys. Pautang ako ng katago-tago kong pera guys. Parang may pang ako. May pang emergency kung ba guys, pera. Dahil nga may paaral tayo. Ewan ko ba guys, na-scam naman siguro ako guys. Lagi na lang akong nai-scam. Pero bahala ng Panginoon sa kanila guys kung niloloko nila ako. Kung nakita nyo naman yung tindahan ko guys, maliit lang. Ano pang mo? Ilulukdo ko pa yan guys pag namili. Nakita nyo naman pag mahirap pag mahirap ng mga taong ganun. Ewan ko ba guys, ba't ginaganyan nila ako? Hindi naman ako mayaman. Porque may sari-sari store nga maliit ka lang. Minsan pa yung mga iba, halos hingiin ka na lang yung paninda mo. Kaya nakakabad trip. Ito naman yung anak ko magbantay. Siya kasi nagbabantay sa gabi. Nagpapautang. Sino-sino pinapautang. Yung harap namin, umutang. Purya gaba lang. Umalis na ng upahan yun guys. Umalis. May utang din, mabuti maliit lang. Yung isa din, umutang din sa akin ng pera paninda. Umalis na rin ng upahan. Namimilit kasi guys. Maawa ka nga kasi namimilit, nagmamakaawa. Tapos pagdating ng bayaran, hindi naman nakakabayad. Kaya ayaw ko na talaga magpautang. Bahala na sila guys kung hindi sila bibili. Para naman nagtatapon na lang ako sa paninda ko guys. Tingnan mo nga lang, upo na nga lang ulam natin. Sa totoo lang guys, bawal naman talaga tayo sa masasarap na pag-ulam. Pinagbawal na ng doktor. Kasi nga may edad na tayo. Ang mga may edad guys, niluloko na lang. Pinapasadyos ko na lang sila guys. Yung isang customer ko guys. Kaso nga lang, yung isang customer ko na yun, bili ng bili sa akin. Hindi, may utang 700 sa paninda ko. Nakulong naman guys. Nakulong. Hindi nakabayad. Yun naman yung mag-asawa dyan sa gilid ko. May utang, hindi na nagbayad.
Yung isa 700. Naghulog lang sa akin 100. Di may ano pa, 600. Yung asawa niyang hiwalay, may utang din 500. Di na nagbayad. Saklap. Ito naman yung gilid. Ito kabila dito. Nag-umpisang umutang, sabi, Sabado. Lunes na ngayon. Diba sinungaling? Nakaka-stress talaga, guys. Tapos yung isa, yung namimilit, tubo ko na nga yun, guys, sa 1 taon. Pinautang ko sa kanya kasi siya pa ang nagturo sa akin, tubuan daw niya. Nasa 6,000 mahigit. Bukod pa yung tindahan, may utang siya sa tindahan for 50. Hanggang ngayon, guys, binayaran niya ako nung Sabado, Lunes, nung nakaraang Lunes, naghulog siya ng 1,000. Ngayon, dumaan na naman yung Lunes, hanggang ngayon di na nagpakita. Umakyat ako dun, di na nagpakita. Kaya kinukwento ko na lang sa inyo, guys. Ano bang masasabi nyo? Paki-comment nga, guys. Nai-stress na kaya ang inyong Inday Bikayang matanda? Nakaka-stress kaya din may tindahan, guys? Kasi nakikiusap sila, tapos hindi naman Tapos minsan pa, guys, pabili, gaganon yan, pabili. Tapos tuturo nung anong bibilhin. Tapos pagdating, ay te, utang muna te. Pag binigay mo na yung items, ay te, utang na, di ba? Tapos pag nagmamataray ka, masama ka na. Diba? Sila rin naman nagtuturo sa kasamaan mo, guys, di ba? Hindi naman ako masama. Nagtataray lang ako kasi ganun ang mga Mayroon din namang ibang mabait, magbayad. Minsan dito mag-utang sa iba magbibili, di ba? Masaklap. Pero pasensya pa rin ako, guys. Diyos na lang ang sa kanila, guys, pag hindi sila magbayad ng utang. May kapalit din naman yung panluloko nila sa akin. Marami na akong karamdaman pero niloloko pa rin, di ba? Hirap talaga ng mga tao sa squatter. Squatter din naman ako, guys, pero hindi subas ugali ko. Wala nga akong dito, guys. Ayoko nga makipagkaibigan. Silang mahilig makipagkaibigan sa akin kasi nga kaibiganin ka nga lang. Tapos sa cellphone din, guys, ang daming gustong nagre-request sa akin na mag-add. Hindi ko na nga ina-add kahit nagre-reels ako sa Facebook. Hindi ko na ina-add, guys. Kasi mangungutang lang rin naman. Utangin nila? Wala naman akong trabaho. Kahit sa mga ibang kamag-anak sa side ng asawa ko. Ka lang, pag hirap na sila, guys, makilala ka lang. Pangit ba yung kwento ko, guys? Hindi naman siguro, 'di ba? Yung naramdaman ko lang kinukwento ko sa social media kasi masama talaga yung loob ko, guys. Sana maintindihan din ako ni Meta. Ikaw na nga naawa, sila pa ang galit. Sila ang nagtatago. Sunod-sunod pa naman yan sila umutong, guys. Yung paninda ko, tsaka pera, parang pinamigay ko na lang din. Imbis kaya ipit-ipit ko nga, guys, kasi nga, nagmi-maintenance na kami, pambili namin gamot, pangailangan. Di naman maiwasan, guys, magkaroon ka ng sakit. Sa panahon pa naman ngayon, guys, sobrang hirap. Sa gulay pa lang, magbili kaming gulay, guys, kasi nga, hindi na kami kumakain kanin, yung rice, puro gulay ang mahal ng gulay kaysa rice isa rice pag kahit kunting ulam busog ka na. Isa gulay hindi ka na, madali kang magutom pag gulay lang kinakain. Sana dinadasal ko lang, guys, na sana maisip nila yung utang nila, magbayad sila sa akin.
Pero ramdam ko sa kanila guys, wala sila nang mautangan. Kasi manloloko sila. Wala silang makain, nag-aaway sila mag-asawa. Wala silang pera, nag-aaway, nagsisigawan. Ako pag wala kaming pera guys, tahimik lang ako, nagkukulong ako ng bahay. Hindi ko inaaway yung asawa ko. Bahala siya. Siya gumawa ng diskarte. Hindi ko inaaway. Kahit mag-away naman, wala naman mangyayari. Diba guys? Magbunga ka ng magbunga sa asawa mo, hindi ka naman, wala namang mangyayari. Narinig sa kabilang tainga, lusot sa kabila rin ka tainga. Grabe naranasan ko sa pagtinda-tinda ko guys. Hindi nga ako nangungutang kasi nga wala nga akong pambayad. Yung iba utang ng utang, hindi na marunong magbayad. E paano na lang kaya kung ang ano ko rin, paninda ko, Bombay, yung hulugan, pera. Saan na yun? Mga estapadora. Pero pag ano sila umutang, di ko na talaga pinapautang. Naiya na rin naman sila umutang kasi nga may mga utang pa sila. Di na sila bumalik pero nagtatago. Pag dumaan dito sa bahay, o ano, kailan mo ako bayaran? Linggo natin, linggo, ang dami ng linggo. Dumaan, di naman ako binabayaran. Inis talaga guys. Sa totoo lang guys, ang tagal ko na dito sa squatter ng kahit tindahan niya nila guys, hindi ako nangungutang. Nagtitiis ako na wala. Pero sa akin, grabe silang ano sa akin. O hanggang ngayon, di na nagpakita. Yung mga may utang, di na nagpapakita. Wala na lang takot ano ba, makarms sa tao nilang niloloko. Kaya yung may mag-request sa akin sa cellphone, request, magpa-add. Hindi ko ina-add guys. Kahit mga classmate ko guys, nagpapa-add. Yung mga classmate ko, bunga-bunga sa cellphone. Tapos mangungutang sa akin. Mukha ba akong mayaman?
Tambay lang ako sa bahay guys. Kaya kayo guys, huwag kayong magpaloko. Makamag-anak man o mga ibang tao kapitbahay. Kaya kung may pera kayo, nako, itago nyo na lang. Itago nyo na lang, ikain nyo na lang kung may kunti kayong pera. Katago-tago kung pera yun guys. Grabe. Ako naman kasi guys, maawain. Tapos na tayo guys, balat. Ayan guys, so, isang planggana. Kaya kami guys, pag kumain kami ng gulay, ito na ang hapunan. Pag may natira, tanghalian or snack. Mayroon pa nga tayong dito guys, oh. Laki. Hindi ko alam, mahinog na to guys, oh. Pinampapa ko to minsan guys pag wala akong makain. Bukas magmunggo ako guys. 1/4 nito munggo. Haluan ko ng malunggay. Pag munggo ang gulay guys, busog ako. Hindi na ako nagmimerienda. Hindi ko alam bakit hindi ako sa munggo. Hindi ako nagugutom pag ito nakain ko. Tanghalian, hapunan, hindi ako nagugutom. Sa mga upo, madali ako magutom. Kasi madali siguro tong natutunaw eh. Ligpitin muna natin to guys. Tapon natin sa trash can. Hirap. Tahimik ang paligid natin guys, walang maingay. Tahimik, kaya nakapag-vlog ako ngayon. Sana maintindihan nyo yung vlog ko guys. Buhay ni Inday Bikay. Nasaktan ako guys pag walang magbabayad. Siyempre guys, pinagpagura natin yun. Biro mo, nakakatulong ka na sa kanila. Tapos ganun-ganunin ka lang. Utang, bigas, sardinas, kung iba pa. Pinagbibigyan. Pero sila na rin ang nagturo sa yung magdadamot, diba guys? Sa ginagawa nila. Siyempre madala ka guys, diba? Madala ka sa ginagawa nila. Ako, pag may utang ako kahit 20 guys, hindi makatulog pag hindi ko nagbayad. Ayaw ko pa naman yung may naririnig ako. Ayaw ko yung sinusumbatan ako. Tumanda na lang akong ganito guys. Hindi ako pala utang. Huwag nyo sabihin na ako mapera. Hindi ako mapera guys. Sa totoo lang. Hindi na nga ako. Kwininto ko nga nung sinong nanonood sa vlog ko. Hindi na ako inintrigahan ng pera ng asawa ko. Kasi nga lahat naman ng gastusin sa kanya. Magre-retired na nga yun guys. Malaking kalta sa malaking kalta sa is niya. Pag malapit na pala magre-retired guys, ang dami ng kaltas. Ang lalaki na ng kaltas. Magkano na lang nasa sahod, bayad pas ilaw, tubig, may estudyante pa, tapos pagkain namin araw-araw, maintenance pa. Kaming dalawa guys, nagmi-maintenance. Hindi pwede kaming hindi kumakain guys na walang gulay.
Pero pag kahit walang gulay guys, okay lang. Basta may kamuti, may saging. Okay na sa akin. Nasanay na rin ako guys, hindi ko makain kanin. Dapat pala yung pinautang ko guys, pinasyal ko na lang yun. Shinaping ko na lang yun. Niloloko lang din naman pala ako sa isang taong manluloko. Ay. 229. 229. Oo. Lahat. Oo. May bigas ka ba? Wala. Ano lang dito? Mamaya na bago ko. Sige. Ayan, naririnig siguro ako guys. I-Gcash daw. Kahit may Gcash ako, hindi ko inano. Hindi na sila makaulit sa akin guys, sa totoo lang. Kahit hindi nila ako bayaran, hindi na sila makaulit sa akin. Tinuruan nila ako magdamot. Biro mo, 6,000 yung utang niya sa akin. Nasaan na siya ngayon? Pera ko yun guys. Tinago ko talaga sa wallet ko yun. Nilabas ko dahil sa kanya. Pinagdasal ko na lang sa kanya guys. May bisyo kasi yung asawa noon. Ikaw ba naman nangungupahan ka tapos magbisyo ka pa? Kami nga hindi nangupahan, hindi ako nagbibisyo guys. Yung asawa ko lang may bisyo pero bahala siya naman nagtatrabaho. Ang sabi ko sa kanya, wag mo lang pabayaan ang pagkain. Bumibili naman siyang pagkain. Awa ng Diyos kahit mayroon siyang bisyo. Hindi naman kami pinapabayaan sa pagkain. Kasi pag wala kaming pagkain, hindi ko siya kinakausap kahit ilang taon. Magbisyo ka, yung buhay ang pamilya mo. Di yung mabaon ka sa utang, sino-sinong utangan dahil sa bisyo. Dapat pa nga magsikap ka parang umano yung umunlad man lang yung buhay. Iba nga, yung iba na inggit. Pag dumaan ako sa labas guys, hindi naman sa pag-ano, kasi hindi nga ako gano'n namamansin. Tawag na sa akin sa labas, minsan nai-stress ako na ako, mayaman daw, mayaman. Dahil hindi talaga ako nagkikibo guys, kasi nga, halos lahat sila uutangan ka hindi ka naman mayaman. Parehas lang naman kumakain. Kumakayod kaya ako guys kahit nasa bahay lang. Sakit nga ng katawan ko lalo na pag namili ako guys ng mabigat sa paninda. Tapos bibili sila kulang ng dos. Nagtinda-tinda ka na nga lang. Tumubo ka ng dos, stress. Kulang pa pag bumili. Ano na kaya yung puhunan? Di bankrupt. Pinagplanuhan ko nga guys, isara ko na yung tindahan ko Kasi talagang mababangkrut sa mga nangungutang na hindi na nagbabayad. Kaya tingnan sa kabila guys, kung makita nyo lang yung pinapublish niya sa tindahan. Kung marunong sila mangutang, marunong din sila magbayad. Para makaulit sila uli. Ako hindi ako madamot guys, maawain akong tao.
Nakakayanan ko nga yung asawa ko, sila pa kaya. 'Di ba? Yung buhay ko guys, nakakayanan ko, sinusolve. Alam mo kung sinong nilalapitan ko lang? Panginoon lang guys. Wala, as in, tumutulong sa akin. Kahit nag 50-50 ako sa bahay, walang tumutulong kahit kapitbahay or ano. Walang tumutulong mga kapatid, wala. Akin lang. Ako pa ang nilalapitan guys. Pero hindi ko sila pinagdadamutan. Ewan ko ba kung yun na lang ang papel ko. Mabalitaan ka na lang ng mga sad na balita. Kahit pamana nga ng magulang ko guys, wala akong nakamkam. Tapos pag may mga problema, yung nakakamkam sa ano guys, kayamanan, sa akin, babalita na lang pag may ano sad. Kaya hindi na ako nakialam, sa totoo lang. Mahirap din maging mabuti ka rin. Mahirap din na maging mabait. Kaya mula nung nagbablog ko guys, na ano yung ano ko, yung stress ko nawawala minsan. Wala ka naman ibang mapaghugutan. Kahit nga partner mo, wala ka ng tiwala. Kaya sabi ko sa anak ko, wag ka nang magpautang kung kanino-kanino dyan. Hayaan mo silang magalit. Ang anak ko kasi nagbabantay na sino-sinong pinapautang. Lalo na yung mga borders lang dito sa kapitbahay, hindi naman nagbabayad pag nila lumayas na. Hindi kawawa yung tindahan ko. Eh wala pa naman akong puhunan na ano dyan. Iniingatan ko nga guys na hindi mabangkrap. Na nagbibigay sa akin ng puhunan. At hindi ako nangungutang sa Mumbai kasi magtitindahan ka, tapos utang sa Bombay. Ano pang pagod mo, ano pang puyat mo, ano pang kuryente mo. Tapos ang Bombay 25%. Tinda mo ba 25% ba? Di baling ano, mapanis tindahan ko. Wag lang talaga. Nai-stress talaga ako, guys. Meron din namang magaling magbayad. Honest. Tsaka dito siya bumibili. Wala naman sa akin yun. Kung hindi mo bibili sa akin, okay lang. Hindi lang naman, isang tao lang ang bumibili. Wala akong tiwala sa tao. Sinabihan wala akong tiwala sa iyo magpautang kasi baguhan ka lang dito. Libo mangutang. Ang lakas loob, libo mangutang. Siguro, hinuyupan yung pangungutak ko guys na magbigay ng pera. Ano kasi yun, nahuli ko siya, sanay daw talaga yun, sanay mangutang. Doon sa may Munyos, nagtatrabaho sa Munyos yun, tapos nangutang pa siya ng cellphone. Sabihin lang yung saglit yung dalawa kasi di sila makauwi. Di ba may sauna? Ngayon, tapos, Saglit lang, shit, alas 6, isa sila. saan? Wala pa eh. Di ba sa Sandigan nga sila nakatira? Saan? Sandigan. Eh, dun yung sauna eh. Ano guys? Oh. Pagod. Hinanap ko si Bebe, wala. Che! Hugas mo ba ito? Hugas. Lang. Kita pa sa vlog ko.
Ngayon, yan. Tahimik yung vlog ko. Hanggang dito na lang tayo, guys. May bisita yung anak ko. Bye-bye!